ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako daw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan niyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Kayong lahat na mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam nyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan nyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. 'Di ba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan.
ang galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So lagi siyang galit. So sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, 'di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. O hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Andyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako. Alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon na waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya,